Meron nga ulit na lang lumang lagayan yung dumating na customer kanina at hindi ko nga alam kung saan ba napulot ng customer to. Kung titingnan mo nga kasi mga bakla ay talaga namang napakaluma na nga niya, pero ang gusto nga ng customer ay palagyan pa nga ito ng bulaklak at pang re-regalo pa nga daw niya. At dahil nga mabait ang bakla at masunurin ay sinunod ko na nga lang kung ano yung gusto ng customer kahit na nga medyo luma na nga talaga itong gagamiting lagayan. Sabi nga kasi ng customer sa akin ay kesa nga daw bumili pa siya ng bagong lagayan ay pwede pa naman nga daw itong mapakinabangan, kaya nga ito na nga lang daw ang ibibigay niya. Pinunasan ko na nga din muna pala ng bahagya itong lagayan na dala ng customer para nga kahit papaano ay luminit at matanggal nga yung mga alikabok. Nung matapos ko na nga malinis mga bakla ay naglagay na nga din muna pala ako ng floral foam dito at sinimulan ko na nga din pala itong lagyan ng mga dahon ng solidago. Kasunod naman nga niyan mga bakla ay pumasok na nga muna pala ako sa flower room para nga magtingin ng mga bulaklak na gusto ng customer at ang napili nga niya kasi itong mga gerbera. Bukod nga pala dito sa mga gerbera mga bakla ay kumuha nga din pala ako ng mga roses dito dahil ang gusto nga ng customer ay mga kulay pink daw yung mga kulay ng bulaklak na gagamitin. Bukod nga din pala sa mga dahon ng solidago na inilagay ko kanina mga bakla ay dito nga sa harapan ay naglagay nga ako dito ng mga ginupit na mga dahon ng masanjana. Marami din naman ngang style na pwede kang gawin dito sa mga dahon ng masanjana. Bukod nga dun sa may mga naka-fold na mga dahon ay pwede mo nga din pala itong gupitin ng pagganito. Nakapagsimula na nga din pala ako sa pagtutusok ng mga bulaklak dito at ang una ko nga itinusok ay itong mga bulaklak ng mga gerbera. Ito nga kasi mga bulaklak ng gerbera yung gagamitin nating mother plant dito sa may arrangement na ginagawa ko, kaya naman nga ito yung inilagay ko dito sa may bandang likodan. After ko nga maitusok itong mga gerbera, isinunod ko na nga din pala yung pagtusok nitong mga roses na kulay pink at ngayon naman nga ay kumuha ako dito ng mga chocolate. Gumamit nga lang pala ako dito ng bamboo stick para nga maitusok dito sa may chocolate para naman nga kapag inilagay natin siya mamaya sa may arrangement na ginagawa natin ay maganda nga itong tingnan. At para naman nga makasigurado tayo na hindi matatanggal itong mga chocolate na tinusukan ng mga bamboo stick ay kailangan nga dito ay dikitan nga ito ng mga hot glue. Nung matuyo na nga yung inilagay kong mga hot glue ay sinimulan ko na nga yung pagtutusok dito at dapat nga talaga dito mga bakla ay medyo nakapaslanting yung pagtutusok ng mga chocolate. Bali 10 piraso nga lang pala ng chocolate ang inilagay ko dito at halos tumimbang na nga ito ng 250 grams. Masarap nga pala yung flavor ng chocolate na napili ng customer dahil sa loob nga nito ay meron nga itong cake. Nung matapos ko na nga na maitusok itong mga chocolate, dito naman sa may bandang ilalim ay naglagay nga ako dito ng mga bulaklak ng mga roses. Bali kulay pink pa nga din yung mga bulaklak na iginilagay ko dito pero different nga yung variety ng kulay pink niya para naman nga hindi masyadong malayo sa kulay na napili ni Madam. Kasunod naman nga niyan mga bakla at para nga matakpan itong floral foam ay dinagdagan ko pa nga ito ng mga dahon ng solidago. Ang susunod naman ay tinutusok ko ngayon mga bakla ay itong mga baby roses na double color na kulay pink. Inisa-isa ko nga lang yung pagtutusok ng mga baby roses dito mga bakla para naman nga hindi masyadong magkadikit-dikit yung mga bulaklak. At para naman nga mas lalo pa itong gumanda ay maglalagay pa tayo dito sa mga pagitan ng mga dahon ng solidago. Marami nga kasi kami dumating ng mga dahon ng solidago kaya naman nga halos lahat talaga ng ginagawa ko ngayon ay pinupuno ko nga talaga ng mga dahon ng solidago. Bukod nga kasi mga bakla sa maganda nga itong ilagay sa mga arrangement ay favorite ko pa nga ito kaya naman nga kapag meron kami nito ay lagi ko nga talaga itong ginagamit. At bago nga matapos itong arrangement na ginagawa ko ay nakakita pa nga ako ng mga bulaklak ng mga eryngium kaya naman nga naisipan ko din na maglagay na nga. Tinatanong nga din ako ng customer kung mas maganda daw ba kung lalagyan pa ito ng mga gypsophila pero nga sabi ko sa kanya ay okay na nga nakalagay itong mga eryngium. Kung maglalagay pa nga kasi kami ng gypsophila dito mga bakla ay masyado na nga magiging crowded kaya naman nga sabi ko sa kanya ay okay na nga itong mga eryngium. At eto na nga mga bakla at ilang minuto pa nga ay natapos ko na nga itong order ni Madam at sabi nga niya ipipicturean nga daw niya. At ayan lang mga bakla at magkita-kita pa ulit tayo sa mga susunod ko pang mga videos. Yun lamang po, salamat!